So, under dito sa bandwagon effect mga ka-learners, ano pang mga nakikita natin? Paano ito pinapakita dito ni Cheljokno? Ng una, opportunism. Lumabas dito yung attitude na opportunism or pagka-opportunistic ni Cheljokno. Sabihin lang natin behavior mga ka-learners kasi mas mabigat yung attitude, no? Yung behaviors, no? The exploitation of circumstances, loopholes, or crisis to secure short-term benefits even if it undermines ethics, trust, or long-term stability. Opportunism kasi nga, galit yung mga tao kasi sa kanilang sitwasyon or sa ating sitwasyon, no? Hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapasok sa trabaho kasi yung daanan ay hindi madaanan, no? Yung again, yung mga gamit mo nasisira. So of course, lahat nagagalit. At makikita mo sa TV na walang ibang inatupag itong mga taong to kundi impeachment lamang. Na kung saan in the first place, alam natin na hindi walang ebidensya, walang malinaw na ebidensya at walang benepisyo na makukuha ang mga tao dito, mga ka-learners. Okay? Magandang hapon dito kay ayan, mga regular students natin, present na. Sir Abulkair Sarip at saka kay Maria Victoria Reyes. Okay. So, welcome back sa inyo. Kagabi, present ito sila. Imagine nyo, madaling araw na, umaga na pala yun, mga ka-learners. So, again, opportunism. Kasi nga, parang lumalabas yung pagkapolitiko ni Cheljokno. Kasi ito yung issue ngayon, sinasakyan. Oh. Nakakita siya dito ng opportunity para makuha yung simpatya ng karamihan sa atin. So ano pa? Ano pang mga nakikita natin dito mga ka-learners? By the way, kung sino, pasensya na po sa mga fans ni Cheljokno dito sa ating channel ha. Ako personally, marami nang naipakita si Cheljokno na parang ako personally disagree or parang nakikita kong hindi maganda mga ka-learners. No? So, sa kaya nanghihingi lang ako ng pasensya sa inyo kung hindi maganda yung nagiging or hindi magiging maganda yung magiging evaluation natin dito sa kay Cheljokno mga ka-learners. No? O ito, dahil nga opportunism for the purpose of political survival na strategies, behavior, and decisions that politicians or public officials adopt primarily to maintain their position, influence, or power, often at the expense of consistency, principle, or public interest. Kasi nga, yung flood control issues or flood control or flooding issues in general, public interest. No? Pero, again nga, sabi ko, balikan natin yung mga nakaraang mga nangyayari. Wala kang maririnig, hindi mo kung makikita na itong mga taong to nagdidima ng accountability, ni pangalan na ni Martin Romualdez, hindi niya kayang banggitin mga ka-learners. Hindi kayang banggitin ni Cheljokno, ni Laila de Lima, sino pa? Inang kabataan party list. Again, kasi nga inaalagaan ito ni Martin Romualdez na hindi nila kayang banggitin yung pangalan. Kung babalikan, kung titignan natin dito sa statements mga ka-learners, tignan ninyo, ito kasunod na konsepto, deflection. Na strategy or an individual shifts attention away from themselves or the core issue by redirecting focus. Strategy na core issue by redirecting focus into another person, topic, or accusation. Pasensya na mga ka-learners, may background tayong bata dito, no? Balikan natin dito yung statement. Saan dito yung deflection mga ka-learners? Yan ang first statement pa lang. Bawat bahay palala kung paano tayo binigo ng sistema. Paano tayo binigo ng sistema. Hindi directed towards sa tao, mga ka-learners. Ako, partly agree ako dito. No? Kasi nga naman, ang sistema ng Pilipinas medyo problematic talaga. Parang nakadesign. Halimbawa, ito ganito. No? May issue, kargahan sasakyan ng mga tao, tapos ang titingnan ng mga tao, ito, magaling ito. Ayan, di ba? Gagawa ng batas na kahit hindi tumbok yung mga main issues mga ka-learners, basta gumawa ng batas at may benefit doon sa mga tao, ayan, sasabihin na, ayan, magaling yan, parang ganyan mga ka-learners. Well, wala tayong magagawa kasi sistema po yan. Kaya nga, partly agree din naman ako dito. Pero, dito sa desisyon ng pagnanakaw mga ka-learners,
yung sistema ng Pilipinas, kung titingnan natin, may nakadesign siya or nakadesign siya na mas madali sanang makita kung sino yung mga corrupt dito. Ang problema, magaling talaga yung mga tao. So lumalabas dito, bakit deflection? Iniiwas niya dito yung blame sa mga tao. Biniblame niya dito yung system, mga ka-learners. Magandang hapon dito kay Marilyn Zaragoza. Ay, nakaabot si ma'am, no? Ayan. Biniblame niya yung system lamang. Yung tao yung nagde-decide na mag-corrupt, mangurakot. Desisyon yun ng tao, hindi yun ang desisyon ng sistema, mga ka-learners. Yet dito wala siyang pinangalanan. Hindi niya kayang pangalanan kung sino yung mga taong ito. O tignan niyo sa pangalawang statement dito. Hindi pala pangalawa, o sa huli. Sa mga korap at palpak na opisyal, may araw rin kayo. Magandang hapon dito kay Annabel Alcantara. Parang self-defense. Yes, ma'am. Defense mechanism din itong deflection. No? Ayan. No? May araw din kayo. Bakit hindi ngayon? Unang-una, congressman ka, nasa posisyon ka. May influence ka. May party list ka. Yung kasamahan mong party list, member ng akbayan, senador din. Risa Ontiveros. Nagsalita ba kayo? Nagsalita lang kayo nung sumabog na ito, sinakyan nyo lang, sumasakay lang kayo. Yet, malinaw pa, makikita pa ng tao na saan nyo dinadala. Dinadala nyo doon sa kay PRRD, doon sa 2016. Iniiwas sa 2010, iniiwas sa 2022, mga ka-learners. Ngayon, anong iisipin ng mga tao? Di ba? So again, deflection. Sinisi yung sistema, ayaw panagutin ngayon yung mga involved dito. Malinaw dyan, mga ka-learners. May araw rin kayo. Again, sabi ko nga, bakit hindi ngayon? Ngayon na, kailangan ng mga tao ngayon. Marcoleta, Alan Peter Cayetano. Ginusto nilang imbestigahan ito kasi ayaw ni Ping Lacson. Tumahimik kayo nung sinabi ni Erwin Tulfo, nung pinalitan nila ng bagong majority at sinabi ni Erwin Tulfo na kalimutan na natin yan. Move on na tayo kasi mayroon pa ibang mga well, of course, hindi yan exactly sinabi ni Tulfo pero yung essence, mga ka-learners, parang ganyan. Anong sinabi ni Chiljo kung may narinig ba tayo? Wala. Mga ka-learners, so sabi ni Annabel, mga komunista. Ako, nagdududa na rin ako, mga ka-learners, no? Itong Makabayan, kasi hindi naman ito kasali sa Makabayan, itong Akbayan, no? Itong Makabayan, medyo may mukhang mga 80% naniniwala ako na may connection ito. Kasi ang dami ng mga lumabas na mga informants, mga ka-learners. No? And for how many years, binoto ko rin itong Akbayan, unfortunately, mga ka-learners, no? Kasi kung sino lang yung kilala natin, no? Tapos wala tayong pakialam na, anyway, party list lang naman ito. Ngayon, nakikita na natin na ang role ng mga party list sa Congress, ang dami pala nila. At sila yung mas madaling kontrolin kasi nangangailangan sila ng budget. Diyan na natin makikita na pala talaga itong mga party list. Hindi ito basta-basta. No? Kasi magagamit din pala ito. Yan, mga ka-learners. Ano pa nakikita natin? Ito, neglect of duty. Ayan. The failure of a person in a position or of responsibility to perform the task, obligations, or actions expected of them despite having the capacity and authority to do so. Sabi ko nga, congressman ngayon si Chel Jokno. Bakit sasabihin niyang may araw rin kayo? Bakit hindi ngayon yung araw na yan? Congressman ka, may mga connection ka, may budget ka, may mga tauhan ka, may mga staff ka. Bakit hindi mo utusan yung mga staff mo na mag-research, mag-imbestiga, mag-file ng kaso laban sa mga involved dito? Natatakot ka?
Baka ikaw ang iipitin katulad ni Marcoleta?